Opisyal nang hindi kinuha ng New Orleans ang draft picks ng Lakers ngayong taon. Ililipat yon sa 2025 kung saan andon yung mga consensus top pick tulad ni Cooper Flagg, Ace Bailey at Dylan Harper. Parang katulad lang din to noong nakaraang taon na meron agad inaabangan na mga players sa draft pero pagdating ng college season bumaba ang mga draft stock. So hindi pa sure yung 2025 kung mga high profile pick ang makukuha ng New Orleans. Kaya tumagal ang desisyon ng New Orleans regarding sa number 17 ng Lakers ay dahil inintay muna nila kung merong interesado sa trade sa number 17 bago sila nagdesisyon. Ang usualing nakikita kong headline doon si Bronny James ang intensyong kunin ng Lakers kasi nakaabang doon ang Suns sa first round, ang Golden State nakaabang na din sa second round. Pero hindi talaga yun ang big deal sa Lakers. Technically, tapos na ang Anthony Davis package sa Pelicans dahil nailipat na yun sa 2025. Malaking impact yun sa Lakers pagdating ng off-season dahil nasa kanila ang first round sa 2024, pwede nila magamit ang 3 first round pick para sa trade at makakuha na naman ng isang superstar ang Lakers. Ito rin ang sinabi ni Rob Pelinka noong nakaraan trade deadline dahil nga baka maubusan sila ng asset sa trade. Iintayin nila yung June or July. Sa rule, hindi pwedeng magkakasunod na season ng first round pick. Either gagamitan nila ng protected or kaya swap. Ang Lakers merong first round pick sa 2024, 26, 28, 29 at 30. Yung 2027 naka-protected pick yun, 1 to 4. May chance pang makuha ng LA yun mula sa Utah Jazz at mailipat sa susunod na taon. Katulad na nangyari sa Dallas na hindi nila naibigay sa Knicks nung nakaraang taon ang draft picks at ngayong season naman makukuha ng Knicks ang picks mula dito sa Dallas. Dalawang magkasunod para sa kanila sa first round, number 24 at number 25. Kung ang pagbabasihan yung rule, may 3 first round pick ang Lakers na pwedeng gamitin sa trade pagdating ng off-season. Number 25, 28 at 30 or kaya 2024, 26 at 28. Kung hindi pa makukuha ng Jazz ang 27 dahil protected yon, pwede pa magamit ang Lakers in the future. Ito yung inintay ni Rob Pelinka na magiging aggressive ang Lakers sa trade dahil meron na sila ngayong mga draft picks. Dati si DeJounte Murray ang target ng Lakers, nagipit pa sila noon sa package dahil sa pagtanggi ng Pelicans sa 2024 pick, ang target di umano ng Lakers ngayon si Trae Young na. Bago nag-decide ang New Orleans, malaki ang chance no na makuha ng Lakers si Trae Young mula sa Atlanta Hawks dahil ang agent ni Trae Young si Rich Paul. Nung mid-May nga lang, ngayong taon din, umalis nga lang si Trae Young sa Clutch Sport. After ng move ni Trae Young, bumaba ang chances ng Lakers na makuha naman si Trae Young mula Atlanta Hawks ayon yan sa report. Actually, mahirap makuha si Trae Young kung hindi magbabayad ng tax ang Lakers. 43 to 48 million dollars pa ang kontrata niya. Si Anthony Davis mayroon pang 43 million dollars. At kung 50 million pataas pa si LeBron, mataas ang magiging payroll nila. Hindi pa final roster at posibleng lumagpas pa sila sa tax exception at ang LA posibleng mawala ng mid-level. Andun pa naman si Gabe Vincent. Pero lang kung bibitawan ng Lakers si D'Angelo at si Hachimura. Kasama pa doon si Austin Reeves. At least may combine na mahigit 35 million dollars. Sa katatapatan din naman ng Lakers yung kontrata ni Trae Young kung makikipag-trade sila sa Atlanta Hawks. Hindi nga lang nila magagamit si D'Angelo sa package kapag nag-decline siya ng kontrata. Kahit si Vanderbilt kasama na rin ngayon sa trade block. Ang Lakers may cycle noong mga nakaraan season na malakas kapag off-season papasok ng pre-season, kaso nahihirapan naman kapag regular season na hanggang playoffs. 3 or 4 na taon na naiisa lang yung cycle ng Lakers. Kung meron man pwedeng makuha ang all-star player ng Lakers, ito ay si Zach LaVine dahil sa report na bumagsak ang kanyang trade value. Meron pang natitira sa kanyang 43 to 48 million dollars sa loob ng 3 taon. Ang problema nga lang kay LaVine, injury prone na siya ngayon. Kahit nung injured pa siya sa regular season, naglaro pa nun si LaVine dahil sa potentially ma-trade siya. Kaso walang gustong kumuha. So kung injury prone na pala si LaVine, bakit kukunin pa ng Lakers sa trade? Dahil sa reason na star player pa rin at Lakers pa rin yung isa sa big market. Kahit hindi visible na kunin, rumors pa rin yan. Saka naka-ready na ang Bulls na ibagsak ang trade value ni LaVine. In short, gustong maalis ng Bulls si LaVine sa kanilang payroll. Si Zach LaVine kahit injured, maglalaro siya basta gusto niya maglaro katulad ng 2023 season. Meron na siyang knee injury nun.
pero naglaro pa rin siya ng more than 70 games. Lumala ang injury na yun papasok ng 2024 na inis pa siya dahil sa mga trade rumors at ang pantapat talaga ng Lakers sa trade yung contract ni D'Angelo. Pero kung magdi-decline si D'Angelo ng kanyang player option, walang magagamit ng Lakers na outside sa kanilang main core. Kaya isasama talaga doon si Hachimura at posible pa itong si Austin Reeves.